Isipin mong ang tanging bahay mo ay isang maliit na unit sa isang Gawad Kalinga village. Ngayon, may foundation ka na nagbibigay ng scholarship sa buong barangay. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa Gawad Kalinga Village sa Payatas, Quezon City. 8 taong gulang pa lang ako noon. Ang bahay namin, isang maliit na unit na halos kasya lang ang pamilya namin. 5 magkakapatid kami at ang nanay ko, si Aling Nena, ay labandera, habang ang tatay ko, si Mang Tonyo, ay construction worker. Ang kita nila, sapat lang para sa pang-araw-araw na pagkain. Minsan, kulang pa. Naaalala ko pa, tuwing umaga, bago pumasok sa Payatas Elementary School, magtitinda muna ako ng pandesal sa kapitbahay para may pambaon ako at ng mga kapatid ko. Ang pangarap ko lang noon ay makakain ng 3 beses sa isang araw at makatapos ng pag-aaral. Hindi ko na nga iniisip ang kolehiyo dahil alam kong malabong mangyari. Ang tanging nakikita kong pag-asa ay ang matapos ko ang high school. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa pagtitinda, nakita ko si Mang Ben, ang aming kapitbahay. Nakita niya siguro ang lungkot sa mga mata ko. Ano ang problema, Maria? Bakit parang ang bigat ng dinadala mo? Mang Ben, pinangarap ko pong makatapos ng pag-aaral, pero paano po kung wala kaming pambayad sa kolehiyo? Maria, ang pag-aaral ay hindi lang para sa mayayaman. Kung may sipag at tiyaga ka, may paraan. Tandaan mo, ang kaalaman ay kayamanang hindi mananakaw. Pero paano po, Mang Ben? Ang hirap po ng buhay. May nakita akong poster sa barangay hall. Scholarship para sa mga karapat-dapat na estudyante. Subukan mo, Maria. Walang mawawala. Scholarship po. Totoo po ba iyon? At alam kong may kakayahan ka. Basta huwag kang susuko. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa barangay hall. Nakita ko ang poster. Scholarship para sa mga deserving students mula sa Payatas. Nag-apply ako. Ilang linggo akong hindi mapakali. Hindi ako makatulog sa gabi. Umaasa ako na ako ang mapipili. At dumating ang araw na iyon. Isang tawag mula sa barangay. Ako raw ang isa sa mga napili para sa scholarship. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Niyakap ko ang nanay at tatay ko. Umiyak kami sa tuwa. Scholarship para sa kolehiyo. Hindi lang basta scholarship, full tuition at allowance pa. Ang dating pangarap na malabo mangyari ay biglang nagkatotoo. Sa tulong ng scholarship, nakapagtapos ako ng kursong accountancy sa University of the Philippines. Nagtrabaho ako bilang junior accountant sa isang malaking auditing firm. Hindi naging madali. Maraming pagsubok, pero palagi kong inaalala ang mga salita ni Mang Ben at ang pangarap kong makatulong sa aking pamilya. Sa loob ng 10 taon, umakyat ako sa corporate ladder. Naging senior manager tapos vice president. Isang gabi, habang nag-iisip ako sa opisina, naisip ko ang Payatas. Ang Gawad Kalinga. Ang mga batang katulad ko na nangangarap din. Naisip ko, paano kung hindi ako nabigyan ng scholarship noon? Ano kaya ang nangyari sa akin? Maria, tapos na ang meeting. Bakit hindi ka pa umuwi? John, naaalala mo ba ang kwento ko sa iyo tungkol sa scholarship? Naman. Iyon ang bumago sa buhay mo. Gusto kong gawin din iyon para sa iba. Gusto kong magtayo ng sarili kong foundation. Seryoso ka, Maria? Malaking responsibilidad yan. Alam ko, John. Pero kung hindi ko ito gagawin, sino ang gagawa? Ang pangarap ko ngayon ay hindi lang para sa akin. Para ito sa mga batang katulad ko na nangangailangan ng tulong. Hindi lang pera ang maibibigay ko, kundi pag-asa. Sa loob ng 2 taon, pinag-ipunan ko ang lahat.
Nagsimula ako ng Kikinabukasan Scholars Foundation. Ang unang batch ng scholars namin ay 5 estudyante mula sa Gawad Kalinga Payatas. Ngayon, mayroon na kaming 20 scholars at umaasa akong marami pa kaming matutulungan. Naging CEO ako ng sarili kong consulting firm at ang Kinabukasan Scholars Foundation ang naging paraan ko para magbalik sa komunidad na nagpalaki sa akin. Ang bawat tagumpay ng aming scholars ay tagumpay ko rin. Ang makita silang magtapos at makahanap ng magandang trabaho ang pinakamalaking gantimpala. Mula sa isang maliit na unit sa Gawad Kalinga Payatas, nagsumikap si Maria para makamit ang kanyang mga pangarap. Sa tulong ng isang scholarship, nagawa niyang makatapos at maging isang matagumpay na CEO. At ngayon, siya naman ang nagbibigay ng pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang kwento ay patunay na sa sipag, tiyaga, at pananampalataya, walang imposible. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.